Habang tayo ay natutulog sa gabi, may malaking barko ng digmaan na tahimik na gumagalaw sa gitna ng dagat, isang simbolo ng kapangyarihan na kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan sa loob lamang ng ilang oras. Ang US aircraft carrier na may dala-dalang libu-libong sundalo at armas na sapat upang lipulin ang isang bansa ay gumagawa ngayon ng isang malaking desisyon militar, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang mapanganib na laro ng kapangyarihan sa pagitan ng Amerika at Iran. Ito ay hindi simpleng paglipat ng barko. Ito ay isang mensahe, isang babala na walang salita pero malakas ang kahulugan. Sa mundong ito, ang bawat galaw ng Carrier Strike Group ay may kapalit na reaksyon. Kapag gumalaw ang Amerika, tumitindig ang Iran. Kapag tumitindig ang Iran, nag-aalala ang Israel, Saudi Arabia at buong Middle East. At kapag nag-aalala ang Middle East, nararamdaman natin dito sa Pilipinas ang epekto mula sa presyo ng langis hanggang sa seguridad ng ating mga kababayang OFW hanggang sa mga alyansa na maaaring humila sa atin sa isang digmaang hindi natin ginusto. Kaya ngayon, tanungin natin ang sarili. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ngayon? At ano ang ibig sabihin nito para sa ating kinabukasan? Tignan natin ang sitwasyon ng mabuti. Ang aircraft carrier na ating pinag-uusapan ay hindi basta barko lamang. Ito ay isang floating military base na may kakayahang maglunsad ng mahigit 60 fighter jets sa loob ng ilang minuto. Ito ay may nuclear reactor na walang tigil ang takbo. May mahigit 5,000 tauhan na nagsasanay araw-araw para sa digmaan at may teknolohiyang militar na lampas pa sa imahinasyon ng karamihan sa atin. Kapag nakita mo ang carrier na ito sa personal, maririnig mo ang ugong ng mga jet engines, mararamdaman mo ang vibration ng flight deck, at mauunawaan mo kung bakit ito ang pinakamakapangyarihang sandata ng Amerika sa buong mundo. Ngayon, ang tanong ay simple pero napakalaki ng implikasyon. Bakit kailangan ilipat ang ganitong klaseng kapangyarihan patungo sa rehiyon kung nasaan ang Iran? Ang sagot ay nakakonekta sa isang mahabang kasaysayan ng tensyon, ng digmaan, ng dugo, at ng interes na higit pa sa mga prinsipyo ng moralidad. Alalahanin natin ang nakaraan. Noong dekada 70, ang Iran ay isa sa pinakamalapit na kakampi ng Amerika sa Middle East. Si Shah Pahlavi, ang dating pinuno ng Iran, ay tumanggap ng bilyon-bilyong dolyar na tulong militar mula sa Washington. Pero noong 1979, dumating ang revolusyon, ang Islamic Revolution na pinamunuan ni Ayatollah Khomeini. Doon nagbago ang lahat. Ang US Embassy sa Tehran ay sinakop, ang mga Amerikanong hostages ay ginawang bargaining chip, at mula noon, ang Amerika at Iran ay naging magkaaway na parang tubig at langis na hindi na magkakasundo. Ngunit huwag nating isipin na ito ay simpleng away ng dalawang bansa. Hindi ito personal vendetta ni Uncle Sam laban kay Iran. Ito ay tungkol sa kontrol ng Middle East, isang rehiyon na mayaman sa langis na nagpapaikot sa ekonomiya ng buong mundo. Ang Iran ay may estratehikong posisyon sa Strait of Hormuz, isang makipot na daanan ng tubig kung saan dumadaan ang halos 33% ng global oil shipments. Isipin mo yan. 100 kilometro lamang ang luwang ng daanang yan, pero kung pipigilan ng Iran ang daloy ng langis doon, aabuti ng $150 per barrel ang presyo ng krudo sa loob lamang ng isang linggo. Yan ang dahilan kung bakit ang Amerika ay hindi makakatulog ng mahimbing kapag may banta mula sa Tehran. Pero mas malalim pa ang issue kaysa langis. Ang Iran ay nag-develop ng ballistic missiles na may range na umaabot hanggang Israel at Saudi Arabia. Mayroon silang network ng proxy forces, ang Hezbollah sa Lebanon, ang Houthis sa Yemen, ang militia groups sa Iraq at Syria. Lahat ay sumusuporta kay Iran at handa na kumilos kapag may utos mula sa Tehran.
Ito ay isang uri ng asymmetric warfare na hindi mo kayang labanan gamit lamang ang traditional military power. Kahit magpadala ka ng 10 aircraft carriers, kung ang kalaban mo ay gumagamit ng drones, suicide boats, at mga sleeper cells na nakakalat sa buong region, mahirap kontrolin ang laban. Kaya ngayon, nang lumabas ang balita na gumagalaw ang US carrier, ang ibig sabihin nito ay may nangyari. May intelligence report na pumasok sa Pentagon, may assessment na ginawa ng National Security Council, may desisyon na inaprubahan ng Commander-in-Chief na nagsasabing kailangan na nating ipakita ang ating presensya. Maaaring may plano ang Iran na atakihin ang mga oil tankers sa Persian Gulf. Maaaring may impormasyong naglalaman ng banta laban sa mga US military bases sa Qatar, Kuwait o Bahrain. Maaaring may koordinasyon sa pagitan ng Iran at Russia na nagbabahagi ng advanced weapons technology na maaaring baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Anuman ang dahilan, ang pagkilos ng carrier ay isang clear signal. Huwag kayong mag-experiment, huwag kayong sumubok dahil nandito kami at handa kaming kumilos. Pero hindi lamang Iran ang involved dito. Tingnan natin ang mas malaking larawan. Ang Israel na laging nakaabang at laging alerto ay nakikita ang Iran bilang existential threat. Si Benjamin Netanyahu at ang kanyang mga successor ay paulit-ulit na nagsasabi na hindi nila hahayaan na magkaroon ng nuclear weapons ang Iran. Kaya kapag gumagalaw ang Amerika, sumusuporta ang Israel. Kapag sumusuporta ang Israel, nag-aalala ang mga Arab states dahil ayaw nila ng giyera sa kanilang bakuran. At kapag nag-aalala ang Arab states, tumataas ang presyo ng langis, tumatakbo ang panic sa stock markets, at nagsisimula ang geopolitical chess game na walang siguradong magiging panalo. At dito napapasok ang Pilipinas sa usapan. Maraming Pilipino ang nagtratrabaho sa Middle East, sa Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, at iba pang bansa. Sila ay nurses, engineers, construction workers, domestic helpers na nagpapadala ng dolyar buwan-buwan para sa pamilya dito sa Pilipinas. Kapag sumiklab ang digmaan sa Iran, ang unang mangyayari ay mag-lockdown ang borders, magsasara ang airports, at ang ating mga kababayan ay maiipit sa gitna ng giyera. Naalala pa ba natin ang nangyari noong Gulf War? Libu-libong OFWs ang kinalangang i-evacuate sa maikling panahon. Ngayon, mas komplikado na ang sitwasyon dahil mas malaki na ang bilang ng ating mga manggagawa doon, mas fragile na ang security situation, at mas mabilis na kumakalat ang fake news at propaganda na nagdudulot ng takot at panik. Bukod dito, ang economic impact ay direct sa atin. Ang Pilipinas ay umaasa sa imported oil dahil wala tayong sariling malaking oil reserves. Kapag tumaas ang presyo ng langis dahil sa gulo sa Middle East, automatic na tataas ang presyo ng bilihin dito. Ang pamasahe, kuryente, pagkain, lahat yan ay tataas. Ang mahihirap na pamilya ang unang tatamaan. Yan ang realidad ng globalisasyon. Kahit malayo tayo sa Iran, ramdam pa rin natin ang epekto ng kanilang mga desisyon at ng mga desisyon ng Amerika. Ngunit huwag nating kalimutan ang moral dimension ng issue na ito. Maraming civilians sa Iran, mga ordinaryong tao na tulad din natin, may pamilya, may pangarap, may takot sa digmaan. Sila ay hindi kaaway. Sila ay biktima rin ng kanilang sariling gobyerno na nag-invest sa missiles at militias sa halip na sa edukasyon at healthcare. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang possible military strike, dapat tandaan natin na may mga inosenteng mamamatay doon, walang clean ng giyera, walang surgical strike na walang collateral damage. Yan ang katotohanan na hindi mo maririnig sa propaganda ng kahit anong gobyerno. Kaya ang tanong sa atin ngayon ay ito, ano ang dapat nating gawin? Bilang Pilipino, bilang mamamayan ng isang bansang maliit pero may dignidad, ano ang ating posisyon? Dapat ba tayong sumunod na lang sa Amerika dahil sila ay ating treaty ally?
O dapat ba tayong magsalita ng ating sariling pananaw base sa ating national interest? Ito ay hindi madaling tanong at walang perfect na sagot. Pero ang importante ay maintindihan natin ang complexity ng sitwasyon. Hindi ito superhero movie kung saan may malinaw na good guys at bad guys. Ito ay real-world geopolitics kung saan lahat ay may agenda, lahat ay may interest, at lahat ay handang magsinungaling para protektahan ang kanilang kapangyarihan.